Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay parang Tecno ito guys, no. Tecno Spark Go 2023. So ito guys yung likod guys. So tanggalin natin guys sa case niya. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay no power ito guys, no. So sabi daw dito guys ay nabasa daw dito banda guys. Yan. So kung makita nyo kasi dito guys ay meron siya ditong so parang corrosion guys sa charging port niya. So ilawan natin guys. Yan. So hindi lang natin siya maano. So focus natin. So hindi natin makita sa camera guys, no. Pero dito guys ay nagkaroon siya guys ng lumot-lumot guys, no. Parang green ito guys. So focus natin ulit. Yan. So makita nyo guys ay nagkaroon siya ng green guys sa charging port niya guys, no. So sign nito guys na nabasa dito guys banda guys sa board niya guys or dito guys sa charging board niya guys, no. Yan. So nag-green na siya guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay try natin guys linisin ito guys, no. So sinubukan daw ito guys i-charge guys ng may-ari guys yung phone device nito, pero hindi siya nag-charge guys, no. So sa atin guys hindi na natin siya i-charge guys, no, kasi nga ito guys ay nabasa na ito guys ng tubig guys yung charging port niya guys, no. So possible guys na pwedeng mag-shorted dito guys kapag chinarge niyo ito guys kasi nga nabasa na yun dito. So ang gagawin natin guys ay hindi natin i-charge to guys, no. So bubuksan natin ito guys para linisin natin guys yung phone device nito guys. Yan. So dito guys may basa na rin siya sa cover niya. So linisin lang natin guys. Yan, so medyo madumi lang. Yan. So linisin muna natin guys. So medyo madumi guys yung back cover nito guys, no. Yan. So subukan natin guys i-fix guys yung phone device nito guys, no. So sabi daw dito guys ay hindi siya nag-charge guys, no. So hindi talaga siya mag-charge guys kasi nga meron siyang basa dito guys sa charging port niya guys. So dalawa lang ito guys, pwede nating linisan or pwede nating papalitan ito guys, no. So kapag nilinisan natin ito guys tapos hindi pa rin siya nag-charge, so possible guys na may tama talaga guys yung charging port nito guys, no. Yan. So malalaman pa rin natin yan. Ititester natin, linisin muna natin tapos titester natin. So kapag ganun pa rin guys na wala talaga, hindi talaga siya nag-charge, so possible guys na may tama guys yung subboard nito guys. So dito guys pwede natin yung mga direct dito guys, no. Yan. So pwede kong gumamit guys ng pang opening tools yung guys, no. Sa akin guys ay kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. So parang ito guys, no, stock guys. So medyo mahirap siya buksan guys. So gamit tayo dito guys ng pang opening tools natin guys, no. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys yung unit ito guys. So dito guys dandan kayo guys na meron kasi siyang fingerprint sensor dito guys. So kapag naputol ito guys yung IPC connector guys ng fingerprint sensor na ito guys ay possible guys na mawalan nito guys ng fingerprint sensor guys, no. So ma-disable ito guys. So hindi nagagana guys yung fingerprint sensor nito guys. So dandan tayo dito sa pagbukas nito guys. So pwedeng mapunit kasi guys yung fingerprint sensor nito guys, no, or yung FBC niya guys. Yan. So parang stock ito guys, no. Medyo mahirap siya buksan guys. Parang meron siyang pandikit guys sa loob. Yan. So nabuksan natin guys. So dandan natin. So dapat guys may 1 guys yung fingerprint sensor nito guys, no. Kasi nga pwede ito guys maputol guys kapag nabigla niyo to guys, no. Medyo manipis lang kasi guys yung fingerprint sensor nito guys. Yung flex nito guys, no. Yan. So makita nyo guys. Yan. So ito guys ay hindi pa rin nabubuksan ito guys yung unit nito guys, na meron kasi siya ditong silyado guys. Yan. Dito hindi rin nabubuksan guys kasi nga meron siyang mga silyado guys, no. So tayo yung unang makabukas guys ng unit nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay linisin natin ito guys.
Yan. So, ang gagawin natin guys, tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys. So, ayan siya guys, no? So, lahat guys ng mga bolts nito guys ay natanggal natin. So, bubuksan na natin to guys. So, unahin natin to guys. So, tanggalin natin guys yung fingerprint sensor nito guys, no? So, ayan siya guys, so natanggal natin. So, natin guys ay buksan natin guys yung cover nito. Subukan natin. So, meron pa dito guys, isang bolts. Yan. So, ayun siya guys, no? So, ito guys yung loob guys ng phone device ito guys. So, ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung PC connector guys ng battery nito guys, no? Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So, dating guys, buksan natin guys yung sa board nito guys or yung charging board nito guys, no? So, parang meron dito isang bolts guys. So, ito guys yung loob niya guys. So, kung makita niyo guys ay sobrang dumi guys ng banda dito guys ha. Jack niya guys, no? Dito guys. Ayan, sobrang dumi. So, linisin natin yan. So, ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin guys yung PC connector guys ng charging nito guys, no? Tapos tanggalin natin guys yung signal nito guys. Yan. So, hindi pa nag-red. Ibig sabihin guys ay dito lang guys na basa guys. Banda guys ha. Charging port niya guys, no? Yan. So, tanggalin natin guys yung bolts nito guys. So, ayan siya guys, no? So, tanggalin natin guys yung sa board niya guys or yung charging board nito guys, no? So, ito guys yung sa board niya guys or charging board niya guys, no? So, subukan natin guys. Tignan natin to. So, ayan siya guys, no? So, nabasa nga talaga ito guys. So, kung makita niyo guys ay nag-green-green ito guys, no? Nagkaroon siya guys ng lumot ito guys. Yan. So, kung makita niyo guys, focus natin. Yan. So, makita niyo guys ay nabasa talaga ito guys. Nagkaroon siya guys ng lumot-lumot guys, no? Nag-green ito guys. So, subukan natin guys. Linisin muna natin to. So, kapag hindi siya madala guys sa linis natin guys, ay kailangan natin ito guys palitan guys ng bagong charging port guys, no? So, ito guys yung charging port nito guys ay maliit ito guys, no? Nasa 16 pin ito guys. Yan. So, yung micro guys ay nasa 5 pin. So, yung type C naman guys ay 16 pin guys, no? So, 16 pin guys yung hihinangin nyo guys. Hindi katulad guys ng micro guys na pang Android lang guys ay 5 pin lang guys, no? So, ito guys ay medyo madami-dami guys. Yan. So, ang gagawin natin dito guys ay linisin natin ito guys. Subukan muna natin linisin. So, kapag gumana naman siya guys, kahit hindi na natin siya palitan guys, no? Sayang din kasi guys yung charging port nito guys. Original din ito.
So sobrang dumi guys ng ano niya guys. Ang loob nito guys. So parang meron siyang nakabara dito guys sa loob guys, no? So subukan natin guys. Linisin natin yung sa loob nito guys. So parang meron siyang nakabara guys. Yan kung makita nyo guys, sobrang dumi guys, no? Yan. So madumi na siya guys. So kuha tayo tissue guys. So ayan yung dumi guys, no? So sobrang dumi guys ng charging port niya guys, kung makita nyo guys. Yan. So focus natin. So ayan siya guys, no? So madumi siya guys. So hindi siya makapokus. Yan, kung makita nyo guys. So ayan siya guys, yung nakukuha nating dumi guys. Yan. So isa rin ito guys sa mga ano guys, no? Isa rin ito guys sa mga sanay guys kung bakit hindi siya nag-charge guys, no? Kasi nga meron siyang nakabara dito. At ito talaga guys ay nabasa guys, no? Kasi meron na siyang lumot-lumot guys. So subukan lang natin ito guys i-revive guys, no? Sayang kasi guys yung original guys na charging port nito guys. So ayun siya guys, no? So madumi siya guys. So ayun siya guys, madami. Malaki guys. So check natin guys. So meron pa rin siya. So konti na lang. So tanggalin pa natin. So minsan kasi guys ay hindi talaga ito mag-charge guys, no? Kasi nga meron siyang dumi guys sa loob guys. Kaya hindi makakabot guys yung pin nito guys, no? Kaya hindi siya mag-charge guys. Kaya kailangan natin linisin ito guys yung sa loob nito guys. So ingatan lang niyo to guys kasi pwede itong mag-crack guys, no? Or pwede ito guys maputol guys kapag nasobrahan nyo guys ng tusok ito guys. Lalo na kapag makakapal guys yung tinutusok nyo guys, pwedeng ma-damage guys yung mga pin nito guys, no? Sa loob nito guys. Kaya sa paglinis natin dito guys, dapat dandan tayo guys. So yun siya guys, nakuha na natin yung pinakamalaki niya. Yan. So pinakamalaking dumi niya guys. So ayun siya guys, no?
So ayun siya guys, no. Susubukan natin guys. Subukan na natin konti guys. Yan. So i-test natin guys. Subukan natin kung meron siyang ano guys. Kung meron siyang pumapasok guys na voltahe guys, no. Sayang kasi ito guys, original pang guys yung charging port nito guys. So ayan siya guys, no. So pasok na pasok siya guys. Yan. So ngayon guys, subukan natin guys. Magtitest tayo dito guys ng DC guys, no. So direct current voltage tayo dito guys. So subukan natin guys, ititest natin. Subukan natin guys kung meron siyang voltahe na pumapasok, kung okay pag guys yung charging port nito guys, no. So ayan siya guys, no. So okay pa siya guys. So 4.9 pa siya guys, no. Yan. So ibig sabihin guys ay goods pa guys yung charging port guys ng Apple device nito guys, no. Yan. So hindi natin pinalitan guys ng charging port ito guys. So meron naman tayong pamalit dito guys na ano, charging port. Pero ang ano dito kasi guys ay original pa ito guys, no. So yung ginawa natin dito guys ay nilinis lang natin ito guys. Yan. So ito guys yung mga dumi guys na kinuha natin dito guys sa loob guys ng charging port nito guys, no. So ito guys, no. So meron naman tayo dito ng ano guys. Madami naman tayong charging port dito guys kung gusto natin palitan guys, no. Yan. So mga type C rin ito guys. Yan. So nga ano lang kasi dito guys ay nasayangan ko guys, no. Original pa ito guys yung charging port nito guys. Yan. So yung ginawa lang natin dito guys ay nilinis lang natin at meron na siyang voltahe guys na pumapasok guys, no. So 5 volts ito guys, nasa 4.9. Yan. So kung makita nyo guys, 4.9 ito guys, yan. So nasa 5 volts na rin siya guys, no. Yan, tinis natin. 4.9. So nasa 5 volts na ito guys. So kapag ganito yung reading guys sa charging port natin guys or dito guys sa subboard natin guys ay sureable na yan siya guys, no, na mag-charge siya guys. Hindi katulad kanina guys na mahirap siya ipasok guys yung ito guys yung charger natin guys. So subukan natin guys, ibalik natin guys sa unit ito. Subukan natin guys kung mag-charge siya guys, no. So subukan natin kung tama guys yung reading natin guys sa digital multimeter natin guys, no. So dapat guys ay mag-charge ito guys, no, kasi nga na-test natin dito guys sa digital multimeter natin ay meron siyang 5 volts guys, no, or 4.9 guys. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin, charge natin, subukan natin. So dapat mag-charge ito guys, no. Yan. So may light indicator siya guys. Yan. Kung makita nyo guys ay nag-charge siya guys, no. Yan. So 0% siya guys. So okay siya guys, no. So yung ginawa natin guys ay nilinis natin guys, no. So sa inyo guys kung nabasa guys or sobrang dumi talaga guys sa loob guys ay pwede niyo siyang linisin guys, no. Subukan niyo guys, subukan niyo i-revive guys, no. So sa atin kasi guys ay na-revive pa natin guys yung charging port nito guys, no, na hindi natin pinalitan guys. Yan, sayang kasi guys original pa kasi ito guys yung charging port nito guys or yung charging pin nito guys. Yan. So subukan natin guys kapag magdagdag ito guys. So kahit magdagdag lang ito ng 1%, so good signs na yan guys na okay guys yung charging port guys ng phone device nito guys, no. So wait lang natin. So subukan natin guys, no. So dapat guys ay magdagdag ito guys kasi nga okay naman guys yung reading natin guys dito guys sa digital multimeter natin guys, no. Yan. So makita nyo guys meron siyang 3% guys. Yan. So ibig sabihin guys ay goods na goods guys yung charging port niya guys, no. So hindi pa natin kailangan palitan guys. So meron naman guys yung mga charging port talaga guys na kailangan na talaga palitan guys, no. So nakadepende guys sa status guys ng charging port natin guys. Yan. So kahit anong linis nyo guys na ay hindi talaga mag-charge guys. So possible guys na meron na talagang damage guys yung charging port niya guys, no. So para malaman nyo guys kung merong damage, so gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys, no. So magsusuka tayo ng voltahe guys ng direct current voltage kung meron siyang voltahe na pumapasok guys. Yan. So nakita naman nyo guys na meron siyang 4.9, nasa 5 volts na rin siya guys. Yan. So buhay na guys yung phone device nito guys, no, na nabasa guys yung charging port niya guys, tapos madumi guys yung charging pin niya guys or yung subboard nito guys. Yan. So nilinis lang natin guys. So ngayon guys ay nag-charge na siya guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo tong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.